So, iniisip namin, he must have been playing a trick on us or something. And then another thing, ako na kasi, ang lahat ng kaibigan at maging pamilya, na lalo na nung first night ni Ed sa Santuario, nakangiti siya eh. Sa kabaong, sabi nga ni Mike, parang nakaloko. And then, nung sa simbahan, nung huling tingin sa kanya sa simbahan, parang naging malungkot yung kanyang mukha, nabawasan yung kanyang ngiti. So, it made a lot more people emotional kasi parang naisip na nalungkot din siyang umalis. But still, I would like to think na it was like the Ed that I knew, even though I cannot claim that I knew him as well as everybody here. But to just go when no one was looking. Naghatid ng pamilya sa airport, and then nakapag-exercise pa. Yung ginawa lang yung ganun. Ed na Ed. So, for the brief time that I know you, Ed, salamat. Salamat sa mga jokes na na-share nating dalawa. At salamat doon sa ayaw niya pumayag kasi pinsan sinasabi ko palagi yung sex symbol ako ng Kilusan. Ayaw niya kasi yun daw ganong karangalan. Hindi raw pwedeng ibigay sa isang dating naglakas diwa. So thank you, Ed. Thank you for the memories. Pero bago maghiwa-hiwalay, tingnan niyo naman ang itsura ng brother-in-law ni Carol Arroyo kasi sinasabi ko ito palagi sa Facebook. Yung kanyang upong nakatikwatro, parang elitista na nakulong. Kasama yung driver niya, si Chuck, ang itim. So parang, wala lang, senyorito kasi si Chuck ano yun eh, si Chuck kilala ko yung 1968 pa, Ramon Arancenia High School yan. Si Ed, Lasal eh. So talagang talagang public school si Chuck, yung kaya itim. Yung itsura ni Carlos Manansala. So yun, si Chuck ang chair dati sa SR, nung ako naman ang sekretarya niya, nung martial law. So, yan ang memories ko ng grupo na yan. So, Ed, thank you. And thank you to the family for sharing you with us.